matapos ang ilang araw na standoff, impeached South Korean President Yoon Suk-yeol naaresto na at nito mas paigtingin pa ang pagbabantay sa kanilang karagatan. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Naaresto na ng Corruption Investigation Office si impeached South Korean President Yoon Suk-yeol matapos ang ilang araw na standoff sa mga otoridad. Sa isang pahayag, personal umanong sumuko si Yoon sa CIO para hindi na magkaroon ng kaguluhan. Taliwas naman ito sa naiulat ng pulisya kung saan naging pahirapan umano ang paghuli kay Yoon dahil sa mga taga-suporta nitong nakapalibot sa labas ng kanyang tahanan. Mababatid na si Yoon ay sasalang sa pagdinig dahil sa kasong insureksyon bunsod ng pagdedeklara noon ng martial law. Samantala, ayon sa abogado ni Yoon, makikiisa siya sa magiging proseso kahit na iligal umano ang kanyang pagkakahuli. Mas pinaigting na ng Qatar, Egypt at Estados Unidos ang kasunduan para sa ceasefire sa Gaza. Sa isang phone call, sinabi ni US President Joe Biden sa kanyang Egyptian counterpart na si Abdel Fattah al-Sisi na kailangang maging bukas ang dalawang partido para mapabilis ang truce deal. Kapag tumugon nila ang Hamas sa mangyayaring kasunduan, hudyat na ito para maitaguyod ang kapayapaan sa bawat bansa. Samantala, pumalo na sa halos 40 ang nasawi sa inabando ng illegal gold mines sa South Africa. Mababatid na nitong nakaraang taon ay nagsimula ang operasyon ng mga otoridad para pahintuin ang illegal na pagmimina sa rehiyon. Anila, naging mahirap ang pagpapaalis sa mga ito dahil tila mayroong kumokontrol sa mga minero. Samantala, nagpapatuloy naman ang kanilang operasyon para tulungan ang ilang mga tao na natrap sa naturang minahan, kabilang na ang mga dayuhan. Mas pinalakas pa ng North Atlantic Treaty Organization ang kanilang surveillance sa Baltic Sea. Ito'y kasunod ng nangyaring pagkasira ng isang critical na undersea cable sa karagatan. Ayon sa NATO, magdaragdag sila ng mga eroplano, warship at drone na magbabantay sa karagatan ng mga kabilang na bansa sa organisasyon. Mababatid na kamakailan lang ay inakusahan ng Poland ang Russia sa pagsabotahe ng isang undersea cable sa Baltic Sea. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.